Magandang gabi po sa bawat isa na patuloy na sumusubaybay sa ating 40 days prayer and fasting for the nation. Tayo po ngayon ay nasa season 42 na po. And ako nga po pala si Christine Sara from CLF Malabon po. And ang ating tema ngayong gabi ay To me, to be committed unto the Lord is. So, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Lord, maraming pong salamat sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa aming Panginoon na muli po ay makakapagbulay-bulay po kami ng inyong mga salita, Lord God. Sa gabi pong ito, Lord God, itago niyo po ako sa inyong likuran, Lord God, upang ang mga sasabihin ko, Lord God, ay pawang kayo lang po ang madakila, Lord God, at kayo lang pang may taas, Lord God, sa gabing ito, Lord God. At buksan niyo po ang puso't isipan po, Lord God, ng mga manonood ngayong gabi po, Lord God. In Jesus' name, Amen. So, what is my personal view on what is to be committed unto the Lord? So, para sa akin is, ibigay natin yung buong pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung pag-iisip natin, yung actions natin, and yung decision natin sa Lord. Amen po ba? Saka, yung uunahin natin si Lord sa bawat ginagawa natin. And, hinihingi natin yung guidance ni Lord sa anumang aspeto ng ating buhay. Amen po ba? Sabi nga po sa Mark 12 verse 30, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. So, sabi nga dito na mahalin natin ang ating Panginoon ng ating buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Amen po ba? Kasi siya yung may alam ng lahat ng bagay. So, mamahalin natin si Lord. Ganon yung kataas yung dapat na pagmamahal natin sa Lord, na siya yung inuuna natin sa ating buhay. Amen po ba? And hindi po lingid sa inyong kaalaman na nagkaroon rin po ako ng struggles dun sa pagpapatuloy ko maging committed sa ating Panginoon. Kasi nagkaroon nga po ako ng work and almost 10 months na po ako ngayong month na to. So, syempre po, sa atin bilang Christian, syempre, bago po ako magkaroon ng trabaho, nasa ministry po ako. So, ngayon po kasi na nagkaroon po ako ng trabaho, so 10 months na rin po akong nahinto sa ministry. So, bakit nga ba ako nahinto? Kasi nalilimitahan na yung oras ko. Syempre, bilang committed ka sa Panginoon, bibigay mo yung oras mo, yung effort mo, yung lahat-lahat sa Panginoon. So, dahil sa work ko, na medyo hectic yung schedule, medyo nahihirapan ako na makapag-ministry sa Lord. Kasi ako po ay isang singer po sa ating church. So, ngayon po, kung hindi nyo po ako nakikita, yun nga po, dahil sa may trabaho po ako. Pero, kinakausap ko pa rin ang Lord na sana bigyan niya ako ng oras para maayos yung schedule ko and mabigyan ko siya ng time. So, makabalik ako, makapag-commit ulit ako sa Panginoon. And, kahit naman po hindi pa ako nasa ministry ulit, gumagawa po ako ng ibang way para makapag-commit pa rin sa Panginoon. Gaya ng nangyari nung last month na nagkaroon po kami ng pagbibigay ng tracts. So, binigay ko po yung oras ko sa Panginoon and inuna ko po siya ng araw na yun. So, kahit na minsan nagkaka-struggle, saka 'di ba ang kaaway kasi, sabi nga sa John 10:10 na the thief comes only to steal and kill and destroy. So, gusto niya akong sirain, pero dahil sa naka-align ako sa Lord, so yung
utak ko is nakasentro pa rin sa Lord, na siya pa rin yung paglilingkuran ko kahit na hindi ganun ka okay yung schedule ko, pero hindi pa rin naman po ako nakakalimot mag-pray. And minsan po, sa totoo lang, aminado naman po ako nung naalala ko na nagkausap kami ni Pak na kamusta daw ba yung prayer life ko, yung nagbabasa daw ba ako ng Bible. Sa totoo lang po, syempre, hindi lang naman po siguro ako yung nakakaligtas o sa mga gantong experience na syempre pag galing ka sa work, pagod ka na, nakakalimutan mo na rin magbasa ng Bible. And alam ko pong mali yun and hinihingi ko po ng tawad yun sa Lord. So, syempre bilang lingkod ng Lord, dapat i-commit mo rin yung sarili mo para magbasa ng Bible. Kasi dun mo nga mismo makikilala yung Panginoon eh. And dun mismo yung makikita mo yung guidance o dun ka gagabayan ng Panginoon dun sa kanyang mga salita. And etong plano ko po this week na mag-a-attend na po ako ng prayer meeting and babalik po ulit ako sa fellowship para unti-unti po ay makabalik ako sa ministry. So, naway magtuloy-tuloy po ulit yung pagbabalik ko po sa ministry. And ano nga po ba yung plano ko para mag-grow deeper sa commitment ko sa Panginoon? Syempre, unang-una is reading His Word. Syempre, mahalaga yon na nagbabasa ka ng salita ng Diyos. Kasi nandito nga yung love letter ni Lord eh. And dito mo mismo makikita at mababasa yung mga salita ni Lord sa buhay mo. And syempre, sharing. So, syempre, bilang Kristiyano, dapat nagsishare din tayo ng Word of God sa iba. Sabi nga po sa Matthew 28:19 to 20 na ito ang nakasaad. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. So, yun na ipakalat natin yung salita ng Diyos bilang Kristiyano na wag natin sarilihin yung salvation na natanggap natin sa Panginoon. Ngunit i-share natin, ibahagi natin sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen po ba? And pangalawa is prayer. Napakahalaga ng prayer kasi ayun na yung communication natin sa Panginoon dahil doon natin naririnig yung sagot ng Lord. Kung minsan hindi sumasagot si Lord kasi hindi yun yung para sa'yo. Hindi yun nakakabuti sa'yo. Amen po ba? And pangatlo is applying scriptures to your life. So, sabi ko nga, kapag committed ka, dapat may action ka. Hindi lang yung makapagsalita ka lang na committed ka, pero yung time mo, yung effort mo, yung lakas mo, yung puso mo, yung buong ikaw, hindi mo kinumit sa Panginoon. Napakahalaga nun kasi hindi lang, kunyari, sa mag-asawa, syempre di ba nandun yung commitment, yung tiwala, yung effort mo, pinagsisilbihan mo yung asawa mo, ganun din dun sa Lord. May commitment ka sa Lord. Kasi, napakahalaga ng commitment dahil mas dun mo nakikilala yung Lord eh. And, dun ka niya huhubugin dun sa commitment mo sa Kanya. Amen po ba? And pakikipag-participate sa gawain ni Lord. Gaya nga ng sinabi ko kanina, yung pakikipag-fellowship, yung pag-attend sa mga gawain ng Lord. Minsan, hindi nga tayo nakaka-attend sa ibang gawain ng Lord, pero wag natin kakalimutan yung magbasa talaga ng salita ni Lord. And yung prayer talaga. And dun kasi sa pakikipag-participate sa gawain ni Lord, mahalaga din yun kasi dun tayo lumalakas, dun natin nakikilala yung bawat isa. Makakakuha tayo ng idea dun sa mga pangyayari sa mga ibang tao, kagaya nung pakikipag-fellowship. Dun yung nakikipagkwentuhan ka. So, dun mo makikita na ganun kumilos ang Lord sa buhay ng ibang tao. So, ganun din yung sa'yo. Kunyari, nakaranas ka ng ganong experience
na share mo din dun sa kasama mo dun sa fellowship nyo. Amen po ba? So, um, paano ko nga po ba i-encourage ang bawat isa na patuloy na mag-commit sa ating Panginoon. So, sabi nga sa Matthew 6:33 na unahin natin ng katwiran at kaharian ng Diyos at ang lahat ng bagay ay pawang ibibigay na lang sa iyo. Amen po ba? So, unahin natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Kasi, ang lahat ng bagay ay dadagdag na lang naman sa atin eh. Kasi si Lord is all-knowing God. So, alam niya na kung ano yung makakabuti para sa atin. Tayo na lang hinihintay ni Lord, di ba? Na bumalik sa Kanya, na unahin siya. Hindi lang yung dahil may kailangan tayo, kaya tayo lalapit sa Panginoon. Hindi yun gusto ni Lord. Gusto ni Lord na para nakikipag-date tayo sa Kanya, na sabik na sabik tayo sa Kanya. Amen po ba? And sabi nga po sa Proverbs 16:3, ito na lang po yung iiwan kong verse po sa inyo, na ito po ang nakasaad. Proverbs 16 verse 3, na commit to the Lord whatever you do and your plans will succeed. So, i-commit natin yung bawat ginagawa natin sa Panginoon dahil alam natin yung plano natin na nasa will ng Panginoon ay magtatagumpay. Amen po ba? Wala namang gustong masama sa atin ng Lord. Sabi nga din sa Jeremiah 29:11, di ba, na alam ni Lord ang mga plano. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So, alam ni Lord yung plano niya para sa iyo. Amen po ba? And hindi lang sa akin na nalalaman ni Lord yung plano niya para sa akin, kundi sa inyo na mga nanonood ngayong gabi. Amen po ba? And pangatlo is testimony. So, dun sa testimony na yon, dun mo makikita na kung paano kumilos yung Lord sa buhay mo, sa pagko-commit mo sa Panginoon. And pangatlo, syempre yung TDK, tutok, dikit, kulit ng Lord sa buhay mo. Amen. Ganon ka kamahal ni Lord kasi hindi ka niya tinitigilan na kulitin ka, na unahin mo siya, na basahin mo ang kanyang mga salita. Kasi nandun na yun na, kunyari, hindi ka nakapagbasa ng Bible, hindi ka nakapag-pray. Nandun yung konsensya, yung parang, parang hindi ako kompleto. Ganyan minsan yung nararanasan ko, kunyari, hindi ako nakapagsimba, hindi ako nakapag-church. Parang hindi buo yung buhay ko. Ganon, saka, sobrang laking bagay, sobrang laking kawalan nung nawala ako sa ministry. Kasi syempre, lifestyle ko na po yun eh. So, matagal ko na siyang ginagawa and hinahanap na siya ng soul ko, yung pagmi-ministry ko. Pero sabi nga, kahit wala ka naman sa church, pwede ka mag-worship. Pwede ka mag-worship sa bahay, 'di ba? So, hindi lang naman sa church ka pwede mag-worship eh. So, yun yung naisip ko nung time na yun, na magpakalalim ka pa rin sa salita ng Diyos, na kahit minsan hindi ganun hindi pumapasok yung gusto mong gawin, pero makikita naman ni Lord yung bawat effort mo, hindi yun masasayang kasi alam ni Lord na sa kanya mo yung ginagawa. And panglima is fellowship. So, yun, mahalaga talaga din ang fellowship ulit, kagaya ng sinabi ko kanina. Kasi doon nga po, nakakapagpalakasan po tayo. Doon sa fellowship na yun, nagbabahagi ng salita ng Lord, and nakikilala natin ang bawat isa. Amen. And sabi ko nga kanina, habang nagbabasa ako ng tema natin, so commitment. So naisip ko yung salitang covenant. So ano nga ba yung covenant? So ang covenant is a sacred agreement or mutual promise between God and a person. So parang doon ko na-connect din yung committed or commitment, dahil
yun yung agreement nyo ng Lord eh. So, pag committed ka sa isang tao, may agreement kayo. And, kunyari, sa isang tao, pag hindi niya na-meet yung gusto mong gawin, di ba, syempre, minsan naghihiwalay, nag-aaway, ganyan. Pero sa Lord, hindi naman ganun yun. And, may promise pa siya na binibigay sa tao, kagaya nga ng sa Matthew 6:33 na lahat ng bagay ay ibibigay sa iyo. So, hindi yan kagaya ng tao na kapag hindi na meet yung gusto niya sa iyo, iiwan ka na lang. So, sa Lord hindi. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Amen po ba? And dun sa covenant na yon, nandun yung promise niya na magstay ka lang sa kanya, na unahin mo yung kanyang salita. Nandun yung commitment mo, hindi mawawala. And sabi nga, wag kang maging maligamgam sa Panginoon. Sabi nga ni Kuya JM kahapon, di ba, na kasi ang maligamgam is isusuka ka ng Lord. So, dapat hindi ka ganun na on and off ka sa Panginoon. Kung minsan magkakaroon nga tayo ng struggles, pero kahit dun sa struggles na yun, mas dun ka kasi pinapalakas ng Lord dahil alam mo na malalagpasan mo yung bawat trials na nararanasan mo ngayon. So, yun lang po yung gusto kong i-share about commitment. And marami pong salamat sa nanood ngayong gabi, and God bless po sa bawat isa. So, bago po tayo magtapos, tayo po muna ay manalangin. Lord God, marami pong salamat uli, Lord God, sa gabing ito na ipinagkaloob niyo po sa amin, Lord God. Lord God, sa gabi pong ito, Lord, naway yung commitment namin sa iyo, Lord, ay mag-alab, Lord God. Hindi po mawala, Lord God, na unahin ka namin sa aming buhay, Lord God, na mahalin ka namin ng buong lakas, buong puso, buong pag-iisip, buong kaluluwa, Panginoon. At i-commit lang namin yung sarili namin sa iyo, Lord God, dahil alam po namin na ang mga plano mo po sa amin ay magtatagumpay po, Lord God. And wala ka pong masamang hangarin para sa amin, Lord God. Lord God, ganun rin po, Lord God, sa mga manonood, Lord God. Dinadalain ko po, Lord God, na i-commit din po nila, Lord God, yung sarili nila sa inyo, Lord God, upang unti-unti po kaming mag-grow, Lord God, deeper sa pagkakakilala namin sa inyo, Lord God, na kayo po yung Diyos, Lord God, na mapagmahal, Lord God. Kayo po yung Diyos na mahabagin, Lord God, sa amin, Lord God. Maraming po salamat for your unconditional love sa bawat isa, Lord God, and patuloy na dinadalangin namin na kayo po, Lord God, ang madakila, Lord God, sa gabing ito. At i-bless niyo po, Panginoon, ang mga nanood po ngayong gabi, Lord God. And marami pong salamat, Lord God. In Jesus' name, Amen. So, marami pong salamat. Happy Hearts Day po!